Mag-Q&A tayo. May makikilala ka talagang taong user-friendly. Ayun, na-call out ko siya one time sa vlog. Are you still neighbors with your ate? Nagkita kami one time. Ito, aminado ko. May mga time na parang nagto-trauma dump sa inyo. Sobrang na-burnout ako. Natanggal na po ba kayo sa PR list because of your honest review? Oo! Nako, yung mga ganyang question, dyan tayo nadadali. This is my family. Hello guys! Hello sa inyo! Kumusta? It's Monday. Ibig sabihin, it's work day for mama. May review tayo for today na highly requested, yung Maybelline. But first, kain muna tayo. Pag hindi kasi ako kumain habang nagbe-video, alam kong naririnig sa camera yung kulo-kulo ba nung sikmura ako. So, kain muna tayo before anything else. Ang dami nang naka-line up. Naku, galaw-galaw yung YOU. Hanggang ngayon, hindi ko pa nare-review. Bagal ko kumilas. I'm sorry, guys. Last week kasi, parang ang dami nitong mga nakaraang week. Ang daming ganap sa life. Kaya, yun. Ngayon, babawi ako. Wala namang masyado. Ay, hindi. Meron tayo sa Friday for International Women's Day to. With our home. Alam niyo naman, ako'y dakilang suki talaga ng our home. Sorry, I'm breaking out. Time of the month. Anyway, so yun nga. May konting talk, ganyan. Sa SM Mega Mall yun. Zero! Bakit? No, hindi ka makalabas. Ayan, ito mo yung sarili mo. Pag nakikita mo yung sarili mo. Ayan, gamit na natin yung bagong Tupperware. Dito tayong gisa-gisa. Dito na ako naggisa diretso. Oh, ganda. Tupperware. Oh, ikaw din. Eh, diyan ka na. Para masarap magluto dito, maggisa-gisa. Ayan, finish na. Gisang repolyo lang naman ito. May konting oyster sauce, pork, carrots. Ayun, okay. Baka ma-overcook ang repolyo. Wow, yung, oo, yung bago na ginamit mo. Maganda magluto. Wow. Kain tayo, guys. And ito, breakfast and lunch. Brunch. Papa, naka-adjust pala to. Sobrang liwanag. Napansin mo ba? Sobrang liwanag ng camera. Oo. Akala ko auto ano. Naka-ano siya. Oo, naka-adjust. Baka nagalaw ni Jiro. Alam nyo ba, itong iPad ni Joe, nasama niya dun sa may pool. Nag-dive siya. Eh, diba lagi niya kausap si Lolo, tsaka si Lola niya. Ay, lobat na pala to. Paano na kaya i-charge? Kasi nung nakaraan, kailan ba nangyari yun pa? Friday? Yun nga eh, kasi pag chinarge, pag nabasa, baka delikadong... Ay, paano nga natin malalaman kung may tubig o wala? Eh, kailangan mo talaga siya i-charge dahil lobat na. Nung nakaraan kasi parang may tubig pa dito sa screen. Wala nga, hindi nagkaon. Lobat nga, sis. Ano, sis? Wala. Yeah, the battery is empty. Empty battery. No more battery. Eh, ano pa ba nga? Nasira na nga. Diyos ko. Nakakaloka. Sandali lang yun na nag-dive siya. Hindi naabutan agad. Ayan, charging. Ayun, may blue. Alam ko bawal i-charge pag nabasa eh. So dito kami sa swimming ni Ju. Mag-swimming na rin ako. Pero ito, ayan, relax lang. Jiro! Maingay na yan. Nasaan na yun? Kuya Joe, finish na ako. Kanina pa kumakatok si Kuya eh. Nag-work kasi ako doon sa loob. Hi! Sorry anak. Busy si mama today. Sorry. Hi! Ay, bro! Abay, naamoy-amoy pa ako. Yes! Ano yan? Andito pala si Nanay Irma. Kamukha mo talaga si Nanay Irma. Ano? Hi! Ay! Ang galing na iPad ni Kuya, oh. Nakita niyo yung line? Parang may filter. May parang naging old, nakasepia. Ay, wow, nagbabasa. Pinapakita sa lola, oh. Nagbabasa daw siya, oh. Ay, wow, nagbabasa nga. Ang galing naman. Oh, ito naman tayo. I'm sorry. Apakaingay. Open. I will open. Wait. Grabe, namumula yung mukha mo, oh. O-open ko. Sandali lang. You have to wait. Iced tea again? Asan ba yung iced tea niya kanina? So, alam niyo na yung bahay namin ngayon kung gaano kaingay. Opo, madalas magsigaw ang mga bata. Wow, nagsishare si Kuya. Thank you, Kuya. Ata. So, mag-helmet ni Jiro. Oh, wow. Ano daw yun? Anong gagawin natin? Ah? Yung pala, ichi-ichi daw. Ichi-ichi! Ay, wow! Wow.
Naka-record talaga, marunong siya. Okay guys, dahil busy ako buong araw today, mag-Q&A tayo. Nagtanong ako sa Instagram story kung may mga questions kayo sa akin kasi ang tagal ko na hindi nag-Q&A. Ano tayo? Seryoso? Wow, seryoso! Hindi naman masyado. Sakto lang. Kung ano yung nasa puso ko, yun yung sasabihin ko. Okay. So, simulan natin sa question. Sorry na busy ako today. Marami akong ginawa. Maraming tinapos. Something that you regret doing in your vlogging years. I miss you, ate. I miss you too, Jessa. May, I miss you. Ay, naku, babalik kami ng Cebu. Sana magkita tayo, sana. Sorry guys, sabi. Pag tumitingin-tingin ako kung saan nakatingin ako sa monitor kasi nagbabantay ako kay Jiro. Tulog na siya. So, yung something that I regret. Pwedeng dalawa. Dalawa kasi. So, yung first one, yung sana nagsimula ako ng maaga kasi wala lang. Gusto kong balikan. Alam nyo, parang nagsimula yung ngayon, yung memory ko. Siyempre, may naalala ako. Pero, alam nyo yung mas tumatatak yung mga time na nagsimula na akong mag-vlog. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Parang, yung mga memories before vlogging. Parang hindi ko na siya maalala. Sa true lang. I mean, kung pipilitin ko, oo, maaalala ko. Pero, you know, gusto kong mabalikan yung time na nandun pa kami nakatira ka na, mommy, yung mga ganun, no? Though, wala pang YouTube that time. Pero sana kahit papano, yung mga videos na save ko. May mga videos dati nung nagsimula na yung smartphone. Pero nung mga before smartphone, meron kami nung dati, yung home video na camera. Sana nagsimula ako nun. Pero parang that time, meron nang umaano sa isip ko na, sarap mag-record, parang ganun. Puro pictures lang kasi before. So, yung second one is, I regret na may mga na-welcome kasi ako dati. May mga pinakilala ako sa vlogs, may mga winelcome ako sa buhay ko, in short. Hindi lang vlogger ako, pero kahit hindi ako vlogger, siguro isa yon yung mga, may makikilala ka talagang taong user-friendly. Pagka may mahihita sa'yo, andyan. Pero pag wala na rin. 'Di ba? Ako, aminado ko siguro, may time na ganun ako. Siguro, human nature na natin yun. May mga kasi na after everything, ayun, kalimutan ka na, hindi ka na kumustahin, wala na talaga, or bala ka na dyan, ganun. Yun yung regret ko. Oh. Okay, next question. How do you feel about getting in 40s? Actually, life begins at 40 daw. How true? Sasabihan ko kayo. Balikan ko kayo next year kasi magpo-40 ako this year. Alam nyo ba, may kukwento ako. Nung isang linggo, isang araw lang yata yun, nito lang mga nakaraan, sinearch ko yung age ni Tony Gonzaga kasi sabi ko, alam ko magkasing age kami. Tapos nung nakita ko sa Google, sabi ko, hala, 40 na siya. Yung pala earlier kasi birthday niya this year. Same kami ng year, 1984. Tapos sabi ko, ba't 40 na siya? Alam nyo, thinking ko, magta-39 pa lang ako. 39 na nga pala ako. Nag-39 na pala ako nung November. Alam nyo yung parang gulat na gulat ako. Kausap ko si Kits noon eh. Sabi ko, pa, magpa-40 na nga ako this year? Sabi niya, 43 na ako eh. So, kasi 3 years ang gap namin ni Papa Kits. So, magpa-40 na nga ako. Ikaw, how do you feel na magpa-40 na si Mama? Ha? Are you happy? Oo. Ngayon guys, thankful kasi umabot ako ng 40. Nandun na ako sa point na accepted ko na yung age ko. Ewan ko kung siguro dahil nanay ako, yung nagpapasalamat talaga ako na tumagal ako dito sa mundong ibabaw. Yun na lang yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kaya thank you. Every day, thank you Lord. I'm still alive and kicking, you know. Yung feeling ko excited kasi nga, ang alam ko pag 40s, yun yung pinaka... Iba kasi yung natin, yung thinking natin. Nung bata ako, parang sinabi, pag inisip mo 40, ay matanda na. Pero pag nandun ka na sa age na yun, hindi, parang nagsisimula pa lang ang buhay mo. Pero matagal pa, oo. May pakape tayo dito eh. Wait lang. Next question. Hi Mama Ann, hi Lani. Any tips po on how to become a strong, independent woman? Madali lang yan. Kasi hindi lang naman porke sinabing independent is yung may pera ka, ganyan. Of course, part yun. Pero dapat magsimula yan sa pananaw mo, sa sarili mo. Laging magsa-start from within. Kahit wala tayong pera, kailangan hindi tayo dependent kahit kanino, kahit sa jowa, kahit sa asawa. You know, kailangan mataas ang tingin mo sa sarili mo, ganun.
So, yun. Sorry, hindi ako magaling magbigay ng advice. Pero gets nyo, diba? Totoo naman, pero totoo yung sinabi ko Next one, paano po ninyo hinahandle si Ju if clingy si Jiro? Si Jiro, hindi siya ganun ka-clingy kasi very friendly si Jiro. So, kahit kanino sumasama siya. Balik na rin natin, paano ko hinahandle si Jiro pagka sobrang clingy si Ju? So, inuuna ko si Ju lagi. Kasi si Jiro, naintindihan niya Alam nyo guys, kahit na ganun yung age na, lagi kong sinasabihan siya na, wait lang ha, si kuya muna. Okay naman siya. And yun naman ang kagandahan kay Jiro, kasi hindi naman siya ganun ka-clingy. Ito talaga yung clingy. Ayan, tingnan niyo naman, nakakapit sa braso ko, diba? Pero, ayun, ako ine-enjoy ko. Yung pagka-clingy ng mga anak ko, ine-enjoy ko kasi dadating yung time na malalaki na sila, 'di ba? Tapos hindi ko nakakailanganin, 'di ba? Parang si Jeya, kasi na-experience ko na kay Jeya, kaya alam ko na dadating yung time na ganun nga. Tawag ka na ni Papa mo. Sleep na, good night! Next one. What if Jeya refused to take care of her siblings when they lose both of parents? Plans? Ano yun, pag namatay na kami? Minsan pumapasok sa isip ko yun, na paano pag nawala na ako, or pareho kami mawala ni Papa Kits. Siyempre, matanda na rin yung mga parents namin. Right now, hindi namin alam. Pero alam ko, hindi kami papabayaan ng Diyos. Kasi hindi mo naman talaga hawak ang kapalaran, hindi mo rin alam kung ano mangyayari sa mga susunod, diba? Kami kasi, hindi namin talaga iaasa kay Jeya. Ngayon pa nga lang, hindi kami umasok. Kasi alam kong si Jeya yung type of person na may goals siya. Meron siyang gustong gawin sa buhay niya, and I'm here to support her, to push her na makamit yun kasi nakikita ko yung potential niya at nakikita ko na talagang porsigido siya na ma-achieve yung kung ano man yung gusto niya ma-achieve sa buhay. So, never namin inisip or pinag-usapan mag-asawa na ay si Jeya dapat ganito, dapat ganyan. Kasi ewan ko kung sa generation natin, pero though lumaki ako na yung generation ng parents, kasi di ba may, generational gap na parang in-instill sa atin, yun yung turo ng nanay, dapat tumulong sa parents, dapat yung mga kapatid mo, pag-aralin, ganyan. Naiintindihan ko kasi ganun yung kinalakihan din ng parents ko. Pero pagdating sa amin, sa family namin ni Kits, wala kaming ganun. Kami naman choice naman namin na buhayin sila. So, dapat kami ang may responsibility. So, hindi ko iaasa sa mga anak ko. Natulungan kami sa mga kapatid kasi kayo naman yung may choice na mag-anak pa, 'di ba? Hindi naman sila yung nag-request na iluwal sila. Hangga't kaya namin, kami talaga ni Kits. And ayoko din talaga iniisip yung ganyan. Though ready kami, I mean ako, if ever something happens to us, kaya nga dyan papasok kung ano yung mga naipundar na naipon. Kasi yun na lang yung may iwan mo sa kanila. Hindi natin yung madadala sa hukay. Kahit ako aminado ko, na-enjoy ko lang o kung anong meron, pero ang makikinabang dyan is yung kung sino yung tatanggap. So, yun na lang yung motivation ko na magtrabaho ng mabuti, mabigyan sila ng magandang future, makapag-ipon para pagdating ng time na magkaroon man ng ganyan or na hindi natin alam, hindi natin may iwasan, lahat naman tayo dyan parating. At least kahit papano, hindi ko naman may iwanan yung mga anak ko na walang-wala, at least meron sila. Doon papasok yung mga ganyan, yung mga insurance na I'm happy na kahit papano nakapag naman kami ni Papa Kits, nakapag-ready kami dyan. Ito, susundan nyo pa ba si Jiro? Ang dami nito, baby number 4, wala na po. Last baby na si Jiro, yun ang gusto ko. Sana wala na kahit si Papa Kits. Actually, meron na kaming mutual understanding na last na. Kasi hindi na rin kaya ng mga katawan namin. Lagi ko sinasabi sa kanya pa, alam mo, iba na yung, hindi ko alam kung iba yung level ng likot ni Jiro or talagang matanda na ako, mahina na yung tuhod ko kahit siya. Lagi niya sinasabi yung tuhod na medyo tumutunog-tunog na daw, So, definitely last na si Jiro. Hope to meet you soon, Janica Mitch. Thank you sa question. I'm an awesome mom too, and I often feel drained. What do you do when you experience that? Minsan nakaka-drain talaga. Iyak mo lang. Ako, I feel better kapag umiyak ako. Napupuno ka rin na hindi galit pero alam mo yung, siguro naghalo-halo na may kasamang lungkot. Syempre, iniisip mo yung future ng anak mo. Hindi naman pwede na laging focus sa kanya. Syempre, mag-focus ka din sa sarili mo, sa nararamdaman mo. I know it's draining. I know nakakapagod. Pero, makita mo lang yung anak mo na nagsasmile, diba? Parang napapawi din lahat O, diba? Ito, nag-uusap na naman tayo tungkol doon. Naiiyak na naman ako. Pero hindi na masyado. Pero alam niyo yung nakakapagod
pagod and yung talagang matetest talaga yung limit, yung patience mo. Thankful ako kay Ju kasi talagang siya yung nag-train sa akin na maging mahinahon. Usually, mainitan ang ulo ko pero pagdating kay Ju, dahil kailangan mo rin kontrolin yung emotion mo, hindi mo pwedeng basta magalit ka sa kanya kasi kailangan mo rin siyang intindihin. Basta thankful ako at natuto ko kay Ju. Patience lang talaga. Ito na lang isipin mo, may mga araw na okay, may mga araw na hindi okay, and may mga araw na worse. Pero for sure, mas marami yung araw na magaganda. If sometimes very overwhelming na lahat na nangyayari sa'yo, it's okay to take a break. Pwede ka makipagkita mo na sa friends mo for a while, diba? Catch up, ganyan, okay lang yun. Ano pong na-feel nyo nung closer to 30 na kayo? Parang feeling ko nung naging closer to 50, grabe naman, excited. Closer to 40 na ako. So dati parang, uy, magto-30 na ako. Wala na ako sa 20s. Ngayon, uy, magko-40 na. The same lang. So feeling ko, ganun lang naman ang cycle eh. Tapos mafe-feel mo ulit yan pag malapit ka na mag-50 and 60 and 70 and so on and so forth. Basta, always be grateful kasi andito pa rin tayo. Ano nakita mo changes sa content creation, vlogging, pre and post-pandemic? Simula ng pandemic, di ba doon na nauso yung TikTok? Ngayon, ang dami ng short form content. Mas okay kasi mas marami kang marireach kapag short lang yung content, and at the same time, mas mabilis ang scroll ng tao, so mas mabilis yung chance na makita ka. Pero for me, sa akin lang guys ha, opinion ko to, mentally parang ang draining ng short form, especially kapag matagal kang nagbabrowse. Kaya ngayon hindi ako masyadong pala scroll sa TikTok kasi ewan ko, na-overwhelm ako. Parang yung utak ko nag-hyper na hindi ko alam kung paano ko siya patigilin. Yung pag nagsuscroll ka sa feed, parang na-apply mo siya sa totoong buhay. Ang bilis mo ngayong mabore. Pansin nyo? Sige, mag-reflect kayo guys. Tingnan nyo kung naapektuhan din yung buhay nyo, as in yung normal life nyo, normal thinking mo, sa sobrang pag-scroll mo sa feed. Hindi lang sa TikTok ha, marami pang iba. Parang nakakaubos ng oras. Yun lang yung napansin ko na changes sa content creation. Next question. How do you make sure you have equal love and attention to your kids ang different age, life stages nila? Yun yung, ewan kung mapapansin nyo, pero as much as possible, may time kami sa bawat isa sa mga anak namin, hindi pwede yung sabay-sabay lagi sila. Parang merong isa, today ikaw muna, tomorrow si kuya naman, susunod si ate Jaya naman. Yung hindi man siya consistent as in every week or every month, pero at least kahit papano yung meron talaga kami, kasi nga syempre busy na rin si Jaya, si Ju laging nag-therapy, so at least merong day talaga na isa lang sa kanila. How frequent kayo nagmo-moment ni Papa Kids? Ano yung moment? Nako, yung mga kids, parents, kung meron kayo kasamang kids, so nyo nung papakinig. So feeling ko, kasi may kindat eh. Every night, syempre. Kahit, depende ko anong moment ba yung sinasabi mo, pero lagi kaming may moment ni Papa Kids every night. So, ikaw nang bahala kung anong klaseng moment yun. Pero, may kulitan moments, may kilig moments, may happy moments. Since habang nandito na tayo, habang sumasagot ako ng question, magta-touch up ako ng eyeshadow ko ha. Kasi, kanina nakakalas na yung lashes ko eh. Kailangan mag-glitters talaga. Ang galing kaya ng glitters. Ang daling magtakip ng lagpas sa eyeliner pag may glitters ka sa mata. Promise. Kahit yung pagtanggal ng lashes, kinabit mo ulit yung lashes mo, tapos nalagyan ng glue, yung glue na ginamit ko, black, hindi nyo nakikita, diba? Kasi may glitters. Hindi halata. Next one. What do you love the most about being a mom of 2 boys? Hindi ko pa masabi ngayon kasi pareho pa silang bata. Pero, siguro, yung level ng energy nila. Ibang level. Yun yung pinaka-love ko. Kasi, ang happy. Ang happy dito sa bahay. Okay, next one. Saan po next travel nyo? Ayun nga, pinag-uusapan nga namin ni Papa Kids kasi nag-aayas na mag-cruise. Pero, tingnan muna namin kasi marami pang trabaho, marami pang priorities, kaya hold off muna. Pero definitely magbabakasyon kami from time to time. Ngayon, kasi okay na yung surgery ni Jiru. Ang plano namin is, of course, gusto namin bumalik sa Japan. Japan kasi yung talagang na-enjoy namin. Though, ilang araw lang kami doon. Pero gusto namin bumalik kasi ang dami pa namin hindi napupuntahan. And, ayun, balak namin mag-cruise. And since magta-20 years na kami ni Papa Kids, yes, magta-travel din kami soon. As a cleft mother, do you have any new experiences with Jiru that you haven't experienced it from Ju? Yes, definitely.
Nagpalit ako ng camera, guys. I hope it's okay. Magkaiba kasi yung case ni Ju at saka ni Jiru. Ang dami kasing nagkakamali dyan. Si Jiru, guys, is bilateral cleft lip and palate. Si Ju ay ano lang, unilateral cleft lip. So, lip lang yung affected. So, hindi affected yung palate ni Ju. Yung hindi niya pagsasalita, it's because of autism or yung ASD. Of course, hindi ko na-experience kay Ju yung yung problema sa palate na mas maraming problems actually kagaya nung connected kasi siya sa ear. So, kailangan bantayan siya. Ngayon kasi sinisipon si Ju. Kaya yan ang mga dapat iwasan pag sinisipon siya kasi prone sila sa ear infection. Mas mahirap kay Jiru pagdating sa cleft care. Kailangan ingatan yung tahi niya dun sa loob, yung mga ganun, at saka yung pagpapakain. Sometimes, lalo na yung mga liquidy na pagkain, lumalabas pa rin sa nose niya kasi meron pa nga siyang butas. Pero dito sa may likod ng front teeth, kasi hindi talaga siya i-close hanggat hindi lumalabas yung permanent teeth niya. So, baka meron pa siya sa susunod, 9 to 10 years old. Yun according sa kanyang plastic surgeon. Okay, next question. What is your biggest childhood dream? If you didn't make it, do you have regrets not pursuing it? Gusto kong magdoktor nung bata ako. Ayun, isang sem lang ako ng BS Bio. Hindi ko nga yata natapos yung ilang subject. So, sa ngayon, syempre, parang hindi na practical na i-pursue pa yun. Kasi, though pwede, kaya naman kung gusto. Pero, of course, iba na yung priorities ko in life. Hindi na, pag nanay ka kasi, hindi na yung happiness mo eh. Ang happiness mo na lang, basta happy yung pamilya mo, happy yung mga kids, okay na sa'yo eh, diba? Okay din naman, kahit na hindi ko na-pursue yun, siguro hindi talaga siya para sa akin. Most definitely, hindi siya para sa akin. Dito ko dinala, so okay na ako. Kung nasan ako ngayon. How do you handle your finances sa traveling? Sagot niyo po ba lahat? Kung kaya ko, of course. Ang lagi ko lang naman kasama mag-travel is family. So, pag inaya ko sila, parang ang thinking ko kasi, automatic, syempre sa akin, ako nag-aya eh. So, sa akin naman, okay lang yun. Kasi, happiness ko is, hindi lang yung pag-travel, yung makasama sila. So, kahit na ikayod ko ng bonggang-bongga, makasama lang sila. Yes. Paano magalit ang isang Papa Kits? Mukhang tahimik na tao po siya. Nakakatakot si Papa Kits pag nagalit. Nakakatakot talaga. I remember one time, etong mga immature pa kami, nag-away kami na umabot sa physical. As in, pero hindi kami nagsuntukan, hindi niya ako nasaktan, hindi. Pero muntik na. Ano pa lang, bata pa namin. Ano pa lang ako. Wala pa yatang 1-year-old si Jaya. Mga 20 ako. Hindi ko na nga maalala yung pinag-awayan namin. Basta, ako na yung laging nagpo-provoke. Aminado naman ako. Ako yung laging nagpo-provoke. Tapos nakita ko yung side ni Papa Kits na yun. Hindi ko na inulit. Pero hindi na naulit yun talaga. Siguro dala lang ng immaturity. Never namin nasaktan physically ang bawat isa unless basta. alam mo yung tumatakbo sa isip mo. Pero hindi na. Basta yun, ganun siya. Pag nagalit si Papa Kits, magtago ka na. Kasi iba siya. Pag yung mga tahimik na tao talaga pag nagagalit, nakakatakot. Ano masasabi mo sa mga opinions sa'yo ng tao sa Reddit? Anyway, even before Reddit, ewan ko kung andito ka na nung time na yon sa nagtanong ng question, pero pa nga gumawa ng parang blog post about me. Every time na may bago akong upload, talaga may update siya. Lahat ng kilos ko, lahat ng gawin ko, nandun na, laging merong, of course, may sinasabing negative about me. So, ayun, na-call out ko siya one time sa vlog. Tapos, actually, nag-reach out siya. Nag-email siya sa akin, pero hindi ko niyata nakwento sa vlog yun. Sabi niya may problema daw siya sa mental health, ganyan. Humingi siya ng sorry, in fairness. Humingi siya ng sorry. Hindi ko talaga maalala kung nag-reply ako or hindi, pero sana nag-reply ako. Siguro sasabihin ko lang na okay lang. Ako kasi pag once na mag-sorry na yung tao, okay na ako. Okay na ako doon, kalimutan na natin. Pero don't expect anything from me. Okay na sa akin, okay civil, okay fine. Ako yung tao na nagdadamdam. Hindi, syempre yung mahirap kasi kalimutan yung mga ganun. So, kahit saang source man yan, kung sa Reddit, sa whatever, okay lang, opinion lang naman nila yun. I respect their opinion, and ako rin naman may sariling opinion, so ayan nyo sila, live and let live. Hindi ako basta-basta din na patol sa okay lang. Kaya nga much better kapag may chumichika sa akin na, uy, bibigay pa sa akin yung link, ate Ann, tingnan mo to, ganyan. Hindi ko talaga binubuksan. Kapag kunwari may nakita na akong isa, ganun din ako sa comments eh. Pag may nakikita ko sa umpisa, hindi maganda yung patutunguhan nito, skip, next. Huwag nyo na pag-aksaya ng oras na wala namang maitutulong sa ikaw unlad mo. Okay, next one. Ito na.
Sige. Ito na lang yung sasagutin ko. Kasi ang daming nagtatanong. Ang daming nitong questions. Are you still neighbors with your ate? Ayan. Di pa rin po ba siya okay with your parents? Blah, blah, blah. How's you and your ate? Nagkita kami one time. Diyan sa harap. I think January yun. Tapos, kasama ko si Mommy, si Papa Kids, ako, tapos karga ko si Gio. Magkatabi lang kami ni Mama mo, nagkukwentuhan kami tong sa halaman ni Papa Kids. Tapos, pumunta siya kasi nagmano siya kay Mommy. Pero tinitingnan ko yung mata niya. Hindi talaga siya tumingin sa akin, sa kahit sino sa amin, kahit sa anak ko, kay Jiro. So, I don't know. Marunong naman ako mag-read between the lines. So, okay lang. Anyway, mas peaceful naman yung buhay ko ngayon. May kasama kasi siyang friend nun. Yung friend niya kasi tumingin sa amin. Pero siya talagang hindi. Feeling ko nahiya lang siya kasi kasama niya yung friend niya. Pero anyway. So, ayun nga. Malamang by the time na mapanood nyo to, napanood nyo na yung una, yung tungkol dun sa nangyari nung nakaraan. Oo, yung may nag-comment. Ang tanong dito, paano ko hinahandle? Sa akin, okay na yun. Dun sa araw na yun, nung sinabi ko na lahat ng himutok ko rin. Kasi syempre, taot lang din ako. Alam mo yung, syempre, pinutuloy mo sa bahay mo, dito nakatira, okay naman. Binibigyan mo ng mga extra na products mo, pag meron. Tapos ganun. Syempre, masakit. Diba? Hindi lahat naman ng tao, ganun yung mafe-feel. Pero, hayaan na natin. Inisip ko ako na lang yung magbibigay ng mas mahabang pangunawa. Okay, fine. Next! Ganda na lang. Huh? Teka lang. Ang ganda tong question niya eh. Mama Ann, ano po yung mapapayo nyo sa amin na di pala kwento ng problema? Okay, gets. Kasi ako, gaya, sorry ito aminado ko, may mga time na parang nagto-trauma dump sa inyo. I'm so sorry. Pero for sure naman, may disclaimer naman na sa title. If ever na meron akong ganong eksena. Pero from time to time, nakakatulong kasi yun na magsabi ka talaga ng problema. Kasi it makes you feel not alone. Though hindi naman masusolusyonan ka agad yung problema, pero at least nasabi mo, na nabawasan. Kasi sometimes, pagka kinikimkim mo, mas lalong masakit. Mahirap i-carry kasi ikaw lang. I-trauma dump mo yan, sis. Hindi, joke lang. Nangingi ako ng sorry. May times na nagto-trauma dump ako sa inyo. Oo, it makes me feel better, pero hindi ko naisip na baka meron nga effect sa inyo. Kaya, I'm sorry. Pero, don't worry, ngayon, medyo aware na ako, kaya babawas-bawasan ko na yung pag-trauma dump. Okay? How to deal with anxiety, Mama Ann? Isa ka sa source ko ng happiness, especially baby Jiro. Love your fam since 2014. Sa akin nakakatulong meditation and prayers. Okay, thank you kung sino man yung sa akin. Hindi ko maalala ko sa comment or may directly na nag-message sa akin na try meditation, and sobrang laking tulong. Kahit na 5 minutes lang, i-clear mo lang yung utak mo. Nakakatulong na may pinapakinggan ka na something relaxing. Nakaka-ease siya ng anxiety. Hindi naman kasi ako yung tipo ng anxiety na grabe, kasi iba-iba ang level yan ha. Diba? May mga sobrang mag-anxiety na halos hindi makahinga. So, hindi naman ako ganong level. Pero, if ever you are, merong gamot para dyan. Okay? Huwag mo sarilinin. May gamot para dyan, magpa-check ka sa doktor para makatulong sa iyo. Kaya lang ba sa inyo mahaba? Ang dami kong gustong sagutin. Next one, pressured ka po ba mag-content compared sa mga new vloggers na maraming subs and views? After a decade ng paggawa ng content, siguro yung burnout, na-feel ko siya nung 2021. Yun yung mga time na hindi ako madalas mag-vlog. And napansin nyo yun for sure. Madalas ako magpahinga. Yun yung feeling ko, sobrang na-burnout ako. Siguro dahil din sa hormones kasi nabuntis ako. Pero at this point, ang tagal ko na rin kasi kaya hindi ko na, basta I'm just doing what I love. Yun na lang. Basta na-enjoy ko yung ginagawa ko. Alam niyo yung ikigai? Ito yung ikigai ko. Yung aking purpose in life. Parang feeling ko lang naman yun. Who's your YT BFF? Of course, sila Mafi at saka sila Joy, si Perfecta Magdamag at saka si Mafi Lucky. Sila talaga yung aking BFF na. Dahil matagal na kami magkakaibigan, hello, may tattoo na nga kami. Wala nang urungan to, wala nang atrasan to. Sila yung tao na kahit anong sabihin ko, alam kong walang judgment. As in, kahit non-stop yung bunganga ko, alam ko hindi nila ako i-judge. So, ganun ako kakomportable sa kanila. As in, sila yung BFF ko na nasasabihan ko. Sa YouTube, na nasasabihan ko ng lahat ng problema ko, hinaing ko, mga kalokohan ko. Kaya, thank you, Joy!
Noy and Mafi. Alam niyo na yan. Love na love ko kayo. Saan niyo pa nabili yung charm bracelet niyo? Oh, yun! Oo nga pala! Kay Chubby Charm, guys. Sa mama ni Tony Sia. So, legit seller yan. Ayan. Tagal na nito sa akin. Bago pa namin mabili tong bahay. Mama Ann, I'm a fan since 2016 and I always adore you. What's your biggest struggle at the moment? Thank you so much. Bakit ganun? Parang wala. Ewan ko. Sobrang contented ko ngayon. Bakit? Teka, wala pumapasok sa isip ko kung anong struggle ko. Siguro sa mga kids, yung kay Jiro, kasi nga binabantay pa rin namin siya dahil nga yung sa cleft palate niya. Sana maging okay healing lahat-lahat. And of course, si Drew, yun, struggle ko talaga yun. Natatakot ako kasi hindi ko alam. Iba-iba kasi siya ng may mga sudden changes kasi siya ng behavior. Minsan naman okay. So, yun lang yung struggle namin right now. Pero alam ko, this too shall pass. Phase lang yan. And majority naman ang nakakausap namin, laging sinasabi na phase lang yan. And hopefully, maging okay na in the next years. Yun lang. Pero kung hindi man, okay lang din. Basta gusto ko happy si Ju. Kahit na may tantrums siya, kahit na may changes sa behavior, basta gusto ko masaya siya. How do you clean your eyelash extensions? Wala na akong eyelash extensions. At saka this year, sabi ko hindi muna ako magpapa-eyelash extensions. Kasi hindi ako makapag-review ng mascara. At saka ang hirap mag-makeup. Kasi pag nalagyan yan ng dahil sa pagtatanggalin mo yung makeup mo, oil ginagamit ko usually, lalo ng mga waterproof na eyeliner, ganyan. Ang hirap pagka naka-lash extensions. Kaya, pass muna ako this year kasi more reviews. Alam niyo naman kung ano nagpapasaya sa akin. Kaya sabi ko, yan muna, ito muna ako mag-focus. Nung naka-eyelash extensions ako before, every after maligo, sinusuklay ko siya ng spoolie, ganyan. O yan, bili na kayo. Meron kaming paninas ng lash extensions. Yan, link sa description box. As a mama, paano po di mag-guilty mag-self-love and care? Paano nyo magbibigay yung best sa mga kids nyo if you're not feeling your best? Okay? Kailangan magsimula sa inyo yan, mga mommies. Kailangan happy ka. Kasi pag hindi ka happy, hindi happy mga kids mo, mafe-feel nila na hindi ka happy. So, you have to be happy. Diba? Hindi lang yung pretend na happy. Huwag kang mag-guilty mag-self-love because you need it. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Kailangan mong alagaan yung sarili mo para maalagaan mo yung mga anak mo. Natanggal na po ba kayo sa PR list because of your honest review? Oo! Guys, ilang beses na. And it's okay. Alam ko na kwento ko na yan before. Pero sa makeup yata, sa makeup channel ko na yun. Natanggal ako sa PR list kasi nag-honest to goodness review ako. Okay lang. Ganun naman talaga. Kung bitter sila, di good riddance. What is the best thing you did for your family? Siguro yung pagmamahal. Wala na silang mahahanap na ganitong klaseng pagmamahal na kagaya ng ibibigay ko. And that is hindi lang sa family ko, sa family namin ni kids, kundi sa family niya, family ko, sa lahat. I have so much love to give. Do you consider homeschooling Ju? Right now, hindi. Kasi mas ma-benefit siya ng socialization kasi gusto namin siya i-train ng... Tsaka gusto niya kasi lagi lumalabas. Kaya definitely hindi homeschooling for us. Planning to have another business in the near future. Hindi na guys. Sa ngayon, hindi ko naman kino-close yung aking door. Pero right now, okay na ako. Yung creative juices ko talaga sobrang flowing. Nag-uumapaw na talaga siya. Hindi na siya papikil. Kaya ang dami ko naiisip na content for Glutes channel. For makeup, yung mga gusto ko i-share, ganyan. Yun ang gusto kong focus right now. Pagdating sa business, I don't know kung siguro dahil hindi maganda yung kinahinatnan ng lugawan. Ang dami kong plano, kaso kulang naman ako sa gawa nung time na yun, ha. Siguro talaga kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mong gawin, yun na lang yung i-follow ko. Yung sa lugawan, gusto ko, kaso kulang ako sa knowledge, background, yun. Kaya, right now, if ever man na may papasukin kami, gusto ko yung talagang alam ko na yung pasikot-sikot, lahat ng iskinita, lahat talaga, o kabisado dapat. Kasi, mahirap din basta-bastang pumasok kasi hindi biro-biro ang pagpupuhunan sa negosyo. Nako, yung mga ganyang question, dyan tayo nadadali. Sino pinakagusto nyong kasambahay ninyo? Parang alam ko naman na alam nyo na yung sagot. Pero, syempre, ayokong sabihin yun. You know, kasi baka mamaya lumaki ulo niya, diba? What is your motto in life now, Mama Ann? Stop giving Fs.
feeling ko yun eh. May mga bagay kasi na kung kayang hindi na, wag nang harapin, wag mo nang harapin. Lalo na yung mga problema na pwede mo namang wag problemahin. Siguro andun na ako sa age na gano'n, na parang tanda ko na para dyan. So, ayun lang yung ating questions. Sa dami ko na rin nasagot. Ayun, hopefully, naging up close and personal. So, ayun lang. Thank you so much for watching, guys. Sana na-enjoy niyo itong ating Q&A. Marami kayong natutunan tungkol sa akin and marami rin kayong natutunan. Sana may mga na-impart naman ako na knowledge and advice. Okay, yun lang. Thank you so much for watching. Good night, guys. Bye! Wow! Wow! Happy! Happy! Ayan pala, na-discover na namin